Showing na ngayon ang Transformers Rise of the Beasts na nagpapakilala hindi lang sa mga Maximals, kundi pati na rin sa isa sa pinakamalalaking kontrabida sa buong serye, si Unicron. Hindi lang si Unicron na tagalapan ng mundo, pati rin ang tapat niyang mga alagad na Terrorcons. Ngayon, tingin ko oras na para balikan lahat ng kontrabida sa mga live-action Bayverse na pelikula. Kaya ang mga Decepticons, Terrorcons, Infernicons, at lahat ng kalaban ng Autobots, iraranggo natin mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Ngayon, alamin natin kung sino talaga ang pinakamakapangyarihang kontrabida sa Transformers. Kaya, simulan na natin. Kamusta mga kaibigan? Ako si Daniel at ito ang Danko. Linggo-linggo kami gumagawa ng fight breakdown at paminsang power ranking na video tulad nito. Kaya kung mukhang interesante yon sa'yo, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin mo na ang like button. Kung gusto mo, pindutin mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka na. Ngayon, simulan na natin. Ang mga Insecticon ay halimbawa ng muling ininhinyerong mga hayop sa Cybertron. Mga robotic na insekto na binago para gamitin sa digmaan at kaya mag-implant ng cerebro strips sa mga ulo ng kanilang mga biktima. Dahil dito, kayang kontrolin at manipulahin ng amo ng Insecticon ang mga biktima gamit ang isip kahit malayo. Si Igor ay isang maliit na drone na ginawa mula sa mga natirang piyesa ng Decepticon ni Megatron bilang alaga. Si Igor ay hindi matalino at simple lang siyang nilalang. Sa katunayan, ginawa lang siya ni Megatron para sa dalawang bagay: sambahin ng kanyang amo at kumain ng sapat para mabuhay. Kaya ang ginagawa lang ni Igor ay magpakababa sa paanan ni Megatron o maghintay na umuwi ang malaking amo habang ngumangata ng kung anong tira-tira at kalat na makita niya. Sa huli, masyadong maliit si Igor para maging mandirigma at masyadong tanga para maging espiya. Kaya ang tanging silbi niya ay maging alaga ni Megatron. Ang maliit na scalpel na tinatawag ding doktor ay tila walang kalaban-laban dahil sa malalaki niyang mapanuring mata. Pero tandaan, sa mundo ng Transformers, hindi lahat ay gaya ng nakikita. Ang doktor ay may malawak na database ng kaalaman tungkol sa anatomya at mekanika, at pamilyar siya sa karamihan ng mga species sa kalawakan. Magaling siyang tukuyin ang ugat ng problema, at mabilis rin niyang nabubuo o nababaklas ang karamihan sa technological na kagamitan. Sa kasamaang palad, kapag ibinabalik niya ang mga ito, palaging may natitirang ilang pyesa, kaya karamihan sa mga Decepticon ay nag-aatubiling lumapit sa kanya para magpagamot, kahit na siya ang opisyal nilang field medic. Si Reedman ang anyo na nabubuo kapag nagsama-sama ang isang grupo ng mga Microcon. Ang pinagsamang anyo na parang mantis ay sobrang nipis, kaya halos hindi makita kapag tiningnan mula sa ilang anggulo. Si Frenzy ay maliit, palihim, mahusay sa paninira, at eksperto sa paglika ng kaguluhan. Ang kakayahan niyang kumuha ng lihim na impormasyon mula sa mga tao ay nagbibigay sa Decepticon ng natatanging kalamangan. Sa puntong kung siya ay mapatay sa labanan, ang impormasyong nakaimbak sa kanyang memory core ay maaring gawing kasing halaga niya mismo ng Allspark. Gayunpaman, napakahirap patayin si Frenzy dahil mayroon siyang desentralisadong modular na nervous system. Sa madaling salita, ibig sabihin nito, kahit na magtamo siya ng malulubang pinsala tulad ng pagkaputol ng ulo, maaari pa rin siyang magpatuloy. Ang mga Freezer ay nakakakilabot parang insekto ng mga Terrorcon sa ilalim ng utos ni Scourge na sumusubaybay sa kanilang biktima at nagsisilbing mga sandata para sa mga Terrorcon. Si Alice ang babaeng gusto mong makilala nung kolehiyo. Maganda siya, diretsahan kung anong gusto niya, at nakatira sa tabi ni Sam Witwicky sa Hamilton Hall. At talagang interesado siya kay Sam. Medyo kahina-hinala talaga. Baka nagkukunwari lang siya. Isang halimbawa ng mechanical na muling in-engineer para magsilbi sa mga Transformers, si Laserbeak ay nagsisilbi sa mga Decepticons bilang scout at espiya para kay Soundwave. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya kayang gumawa ng ibang mga gawain, tulad ng paghahanap ng mga target para hulihin. Sa kabila ng kanyang maliit na laki, si Laserbeak ay isa sa pinakamahusay na Decepticons at isang napakahusay na assassin. Alam niya kung paano manipulahin ang takot ng isang tao o kunin ang kanilang tiwala ng sabay.
At natutuwa siya sa pagpatay, lalo na kapag inosente ang biktima. Maliit at madulas, ang may dalang kutsilyo na si Mohawk ay isang tunay na motorbike punk. Kasing tapat ng pagiging mapanganib niya, laging handa ang Decepticon na ito na maghasik ng gulo para kay Megatron. Nakakalungkot, hindi pinapansin ni Megatron ang katapatan ni Mohawk, siguro dahil sa sobrang daldal niya. Bago ang digmaan, si Sideways ay isang simpleng tagadala lang. Kaya hindi siya kasing lakas na ibang mga Decepticon. Dahil matalino siya, mas gusto ni Sideways na makipag-team up sa mas malalaking Decepticon sa laban kontra sa mga Autobot. Sa ganitong paraan, ang kaibigan niyang target ang tinatamaan ng lahat ng atake. Kapag talagang kailangan niyang harapin ang kalaban, agad yun inilalabas ang umiikot na lagari sa kanyang mga braso. Ang mga Steel Jaws ay nilalang na parang lubo na ginagamit ni Lockdown para habulin ang mga nanghihimasok at mga biktimang pumapasok sa kanyang barko. Si Ravage ay dalubhasa sa paniniktik at bilang madalas na kasangga ni Soundwave, siya ang kadalasang gumagawa ng maruruming gawain para sa mas malaking Decepticon. Ang katawan at sandata ni Ravage ay para tamaan ng kalaban bago pa nila malaman ang nangyari. Maaari siyang ipasok mula sa kalawakan sa bilis na 15 beses ng tunog. Maniktik sa loob ng mga mahigpit na binabantayang lugar gamit ang mga kumpol ng microcon. At sa pangkalahatan ay sirain ang araw mo. Nirerespeto niya ang panganib na dala ng mga tao dahil sila ang nagawang pumatay kay Megatron. Gawa ng KSI, si Junkie pa isang truck ng basura para sa pamamahala ng basura na binubuo ng 3 robot at karamihan ay mga walang isip na drone na ginawa ng mga tao gamit ang elementong Transformium. Kung tawagin mong mandirigma si Brawl, para mo na ring tinawag na tipak ng bakal ang Cybertron. Hindi lang nasisiyahan si Brawl sa laban, nilalamon pa siya nito. Ang pagpunit ng mga Autobot ay nakatanim na sa kanyang pinakaubod. Bawat hibla ng kanyang fiber optic cable ay nauhumaling sa mabangis at walang habas na labanan. Ang tanging bagay na kanyang kinagigiliwan o pinapahalagahan ay ang galit ng labanan at gustong-gusto niya ang malalakas na pagsabog. Lalo na kung siyang may gawa nito. Mas natutuwa siya kapag Autobot ang sumasabog. Ang Two Heads ay mga Transformers na gawa ng tao na ginawang kamukha ni Shockwave, ngunit may dagdag na ulo. Ilang sa mga bot na ito ay ginawa ng KSI at matapos sakupin ni Galvatron, ipinadala sila para labanan ng mga Autobot at kunin ang binhi sa Hong Kong. Si Scorpionox ay isang maliit na transformer na may symbiotikong koneksyon kay Blackout. Ang pangunahing layunin niya ay manghuli, manira at manghuli pa ulit. Dahil mabilis siyang maghukay sa matigas na lupa, si Scorpionox ay nakakatakot na kalaban at mahusay mang-ambush sa biglaang paglabas mula sa lupa na may buhos ng putik. Ang paborito niyang libangan ay maglaro ng tagu-taguan kasamang mga hindi naghihinalang manlalaro. Mas gusto niya maging tago at tagahanap. Sa Cybertron, sinadya siyang iwan sa mga larangan ng labanan para magamit niya ang kanyang chameleon mesh armor upang magtago at mag-blend sa paligid sa kabiglang umatake sa mga Autobot na magpapatrolya. Dahil dito, binigyan siya ni Megatron ng mas malaking kalayaan kaysa ibang Decepticon dahil hinangaan niya ang mala-genocide na sigasig ni Scorponok. Kilalang tinatawag na kuko ni Megatron, si Bone Crusher, ay maaaring ilarawan sa isang salita, pot. Habang ang ibang mga Decepticon ay namumuhay dahil sa kasakiman, ambisyon, o simpleng hilig sa paglika ng kaguluhan, si Bone Crusher ay pinapagana ng matindi at walang humpay na pot. Galit siya sa lahat ng tao at bagay, Autobots, Decepticons, o kahit ano pa sa pagitan. Kinamumuyan pa niya ang sarili niya. Nadidiri siya sa kanyang baluktot at kuba na anyong robot na itinuturing niyang refleksyon ng lahat ng kapangitan at kasamaan sa loob niya. Ang mga boss ng KSI ay mga Transformers na gawa ng tao na ginawa ng KSI at ipinadala ni Galvatron para kunin ang binhi sa Hong Kong upang i-cyberform ang mundo. Bilang pinuno ng mga Combaticon, si Onslaught ay isang henyo pagdating sa estratehiya. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang tactical na kakayahan, mas ipinagmamalaki niyang mas malaki siya kaysa sa mga kasamahan niya.
Sa estilo ng Decepticon, ipinagyayabang ni Onslaught ang lakas niya sa pananakot sa mas mahihinang kalaban. Si Blitzwing ay isa pang Decepticon na may galit kay Bumblebee. O mas tama, si Bee ang may galit sa kanya. Itinuturing ni Blitzwing na traitor ng Cybertron ang lahat ng Autobots at dapat habulin at parusahan ng kamatayan. Sobrang marahas siya. Dala niya ang Electron Spike Blade para patahimikin ang Autobot. Ngunit ironical, ito rin ang turuyang ikinamatay niya. Isang bihasang strategist at eksperto sa malapitan na labanan, kayang hulaan ni Grinder ang susunod na galaw ng kanyang kalaban bago pa nila ito malaman. Umabot na sa puntong mas instinct na lang kaysa pagpaplano ang ginagawa niya. Dahil napagplanuhan na niya ang bawat posibleng galaw, buong kumpiyansang sumasabak si Grinder sa gitna ng labanan, handa sa kahit anong hamon. Si Nitro Zeus ay lumalabas na parang maingay lang, mahilig magyabang, natatakot, at puro pagpapalaki ng sarili. Totoo lahat yun tungkol sa kanya, pero sa malas ng kalaban niya, may lakas at galing siya nagpapatunay sa kayabangan niya. Kahit mukha siyang palaway at magulo, si Nitro. Nitro ay mas tipo ng tahimik na manghuhuli at sisira. Makapangyarihan at walang awang mga ngaso siya. Gamit ang arsenal at husay sa pagsubaybay para hulihin ang kahit anong target ni Megatron. Si Rampage ay talagang marahas na tao. Isang Constructicon, madalas siyang makita sa gitna ng pagkawasak. Habang binubuwag ang daraanan sa labanan, naiiwan ang amoy ng diesel at mainit na alkitran. Ang kanyang katawan ay puno ng mga gas-gas, tama, at UP bilang patunay ng matindi niyang pagmamahal sa labanan. Ang halimaw na siga na kilala bilang Dreadbot ay isang matigas at mapanirang siga na mahirap kontrolin at mas mahirap pang patayin. Kayang sirain ng kanyang malaking katawan ang mga pader at putiktahan siya laban sa halos lahat ng uri ng bala. Nakakatakot, walang tigil at uhaw sa dugo. Si Battletrap ay isang elite na scout at tagapagpatupad para sa mga Terrorcon. Ipinagmamalaki niya ang pagiging bahagi ng pinakamasamang brigada ng mga mang-angasang tumutugis sa buong universo. Tuwang-tuwa siya sa bangis ng labanan, sabik na isinasagawa ang mga utos na ibinibigay sa kanya ng kanyang pinuno na si Scourge, at masayang nagpaparusa sa kanyang mga kalaban. Ang mga Dread ay isang unit ng mga Decepticon na talaga namang nakakatakot. Ang kanilang espesyalidad ay ang paglusot at pagpatay sa mga kilalang target na Autobot. Sila rin ay mga hindi kanais-nais na halimaw. Kaya kahit ang ibang mga Decepticon ay kadalasang hindi sila gusto. Alagang hindi gusto ni Dropkick na mapunta sa Earth. Pero wala siyang gaanong pagpipilian. Kung siya ang masusunod, babalik na sana siya sa Cybertron na yon, mag-isa sa dilim at galit na galit. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit sobrang interesado ang mga tao sa Allspark at kung bakit pinapahirapan siya ng mga Autobot. Pero kapag nakuha ng Decepticon ang gusto nila, marami na siyang pwedeng pasabugin at gawing likido ang mga tao. Si Berserker marahil ang pinakamamamatay taong Decepticon, isang nagnangalit na bola ng mapanirang enerhiya na hindi mapigilan ang pagnanasa sa karahasan. Sinumang tao o bagay na humarang sa kanya ay pinupulit niya hanggang sa madurog. Kaya pati mga kakampi at kalaban niya ay iniiwasan siyang lapitan hanggat maaari. Siyempre gusto ni Megatron na mapasama ulit sa kanyang grupo ang antisocial at padalos-dalos na baliw na ito. Pero alam din niya mahirap itong gawin. Bilang communications officer ng Decepticon, hindi lang kabisado ni Soundwave ang mga frequency na nagpapadala ng impormasyon sa buong planeta, kundi nasisiyahan pa siya rito. Madalas siya nakaistasyon sa mataas na bahagi ng atmosfera at kaya magproseso ng milyon-milyong data streams ng sabay-sabay. Kaya niyang kontrolin ang komunikasyon sa buong planeta. Para sa kanya, ang kaalaman ay kapangyarihang magagamit niya para sa sariling interes. Ang dambuhalang Blackout ay inilalarawan bilang aso ni Megatron. Doong mas maayos pa ang mga panahong yon, lagi siyang tahimik at makapangyarihang nakatayo sa likod ng kanang balikat ng pinuno. At kapag may target,
Matindi ang determinasyon niyang habulin ito. Si Nightbird ay terakota na may espada, kilala sa mayabang na ugali, sa mga kalabang di kasinhusay niya. Si Barricade ay tila isang komplikadong robot. Itinuturing siyang magulo kahit sa pamantayan ng mga Decepticon at sinasabing gusto niyang lokohin ang mga tao para mantiwala sa kanya, para lang makita ang kanilang reaksyon kapag nalaman nila kung gaano kasama ang ideya na yon. Dahil dito, nag-disguise siya bilang isang sasakyan ng pulis para lokohin ang mga tao sa paligid niya. Kung pabago-bagong ugali niya sa kapwa niyang Decepticon, hindi ganoon ang ugali niya sa mga Autobot. Patayin silang lahat. Hindi man kasing laki ni Barricade ang iba niyang kasamahan. Pero kasing delikado pa rin siya. Lubos ng kinagigiliwan ang bawat pagkakataon na makalaban ang mga Autobots. At ang pinaka-nakakainis na bahagi tungkol kay Barricade, palagi siyang nakakabalik kahit ilang beses na siyang natalo. Malaking kasiyahan ang nararamdaman ni Shatter sa kanyang trabaho bilang isang manganggaso. Kapartner niya si Dropkick at hindi siyang mabait na pulis sa kanilang dalawa, kundi yung pulis na hindi ka papapatayin sa ngayon. Walang duda na siyang otak sa kanilang dalawa. Mahusay magsalita at tusong manipulator na natutuwa pang sakta ng biktima kapag nahanap na. Madalas niyang ipinapasa kay Dropkick ang pinakamaduming gawain, pero mahusay din siyang mandirigma sa sarili niyang paraan. Inobasyon, episyansya, estilo. Ipinapakilala ng KSI ang mga ito sa parang hindi mo pa naranasan dati gamit ang Stinger, ang bagong-bagong transformable drone na ginawa para lamang sa merkado ng daigdig. Higit pa sa nagawa ng aming mga kakumpetensya, ang Stinger ay eksperto sa lahat ng pangangailangan mo sa sabotahe. Pinagsama-sama ang mga taon ng KSI, masusing pananaliksik sa engineering, at ang makabagong estilo ng kanilang mga katuwang sa pagani automobil, ang Stinger ay kasing ganda rin ng silbi nito. Bilang air commander ng mga puwersa ng Decepticon at marahil isa sa kanilang pinakamapanganib na mandirigma, nakikita ni Starscream ang sarili niya bilang isang bayani na nasa maling panig. Sa pagdaan ng panahon, naniwala siyang parehong naligaw ng landas sina Optimus at Megatron sa kung ano ang pinakamabuti para sa lahing Cybertronian at inuuna na lang ang sariling interes. Kahit na naging tapat siya kay Megatron, hindi siya sumang-ayon sa pagkahumaling ni Megatron sa Allspark at nagpasya siya na para sa ikabubuti ng kanilang lahi, dapat magkaroon ng bagong pinuno. Siya mismo. Kahit apat ang paa, si Devcon ay nananatiling mabagsik na kalaban at mas matangkad kaysa karamihan ng ibang Cybertronian. Kinailangan ng ilang Autobots na magsanipuwer sa laban sa kanya sabay-sabay para mapabagsak siya. Isa sa mga Constructicon, ang dambuhalang si Demolisher, ay maaaring hindi siya ang pinakamatalino sa grupo. Sa kabutihang palad, sapat ang talino niya para malaman kung kailan dapat lumaban ng harapan at kung kailan dapat manatili sa anino. Pagdating niya sa Earth at nalaman ng pagkamatay ni Megatron, nagtago si Demolisher at nagtipo ng mga maliliit na Decepticon na naghahanap ng malaking puwersang mapagtataguan. Matagal nang iniwan ni Megatron si Shockwave upang bantayan ang Cybertron, ngunit sa huli sinundan din niya ang tawag ng Allspark papunta sa Earth. Nakakatakot sa husay at may malamig na debosyon sa lohika. Si Shockwave ay isang makinong pamatay na kakaunti lang ang katulad at isa sa iilan na kayang tapatan si Megatron. Dahil dito, naging tanyag siya sa mga Decepticon. May ilang kusang tumutulong sa kanya dahil sa respeto, habang ang iba ay iniidolo siya, hanggang sa ipagiganti ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman, handa determinado si Shockwave na wasakin ang sinumang Autobot na magtatangkang humarang sa kanya gamit ang kanyang armadong Astromag Cannon. Kapag nahaharap sa banta kay Quintessa na masyadong malakas para harapin ang mga demonyong Infernicon ng paisa-isa, nagsasama-sama sila upang maging si Infernacus. Binubuo siya ng 5 magkakaibang Infernicon: Skulk, Rupture, Thrash, Gorge at Glug, na nagsisilbing pangunahing tagapagpatupad ni Quintessa. Si Scourge ang tuso, walang awa, at traidor na pinuno ng mga Terricon, at ang pinaka-nakakatakot na manganggaso sa buong universo.
Inutusan ni Scourge ang kanyang mga Terracon na manalasa at mag-iwan ng kaguluhan sa kanilang daraanan upang ipagpatuloy ang kanilang misyon na sakupin ang libu-libong mundo sa ilalim ng utos ni Unicron. Isa siyang mabagsik at matiising, mamamatay tao na tinitiyak na mamamatay ang sinumang sumalungat sa kanya o sa kanyang amo. At ang katawan niya ay puno ng palatandaang trupeo mula sa marami niyang napatay. Gayunpaman, huwag kang magkamali. Si Scourge ay alipin ni Unicron at anumang pagkukulang niya ay agad na pinarurusahan ng matinding sakit. Kaya naman patunay sa husay ni Scourge na bihira siyang magkamali. Kahit na siya ay nabuo mula sa 6, 7, 8 o 9 na Constructicons, si Devastator ay isang higante sa mga higante. Si Devastator ay nilalang na pinahirapan. Ang kanyang pagbuo ay nagdudulot ng matinding sakit at inilalagay ang mga Constructicons sa hangganan ng kanilang pisikal at mental na kakayahan. Ang di-perpektong pagsasanib ay nagreresulta sa isipan na mas mababa kaysa sa kabuuang kakayahan ng mga bahagi nito. Galit at sakit lang ang alam niya, umaasa siya halos sa purong instinct tuwing labanan. Si Megatron, kilala rin bilang Galvatron, ay hindi laging naging malupit at brutal na pinuno ng mga Decepticon. Dati siyang kasama sa pakikibaka ni Optimus at naging estudyante ni Sentinel Prime. Itinalaga bilang tagapagtanggol ng Cybertron at pinuno ng puwersa ng depensa nito. Ngunit nagtanim si Megatron ng sama ng loob sa kanyang kasamahan dahil alam niyang isa siyang Prime at paboritong anak ni Sentinel. Ang galit na ito ang nagbigay daan kay The Fallen na mahikayat siya at nagbunsod sa muling pagbabalik ng mga Decepticon. Kahit wala si The Fallen, hindi mahirap isipin na kayang pasimulan ni Megatron ang digmaan sa Cybertron para lang mapaalis si Optimus. Si Megatron ay madalas maging sobrang obsessed sa bagay na kanyang minimiti, kaya't napapabayaan niya ang ibang mahahalagang bagay na nadudulot ng malalaking butas sa kanyang mga plano. Kung hindi, malamang hindi niya hinabol mag-isa ang Allspark at hindi siya naipit ng daan-daang taon sa Arctic. Walang saysay kausapin si Megatron para pigilan siyang habulin ang kanyang layunin. Ialay niya ang mundo, mga tauhan, at maging ang sariling spark para sa kanyang mga layunin. Hindi importante kay Megatron ang mga ito. Sa kabila ng kanyang kasamaan at pagkukulang, nagsisikap pa rin si Megatron na balang araw mailigtas ang kanyang planeta at lahing Cybertronian. Kahit pa kailangan niyang pamunuan ito ng mahigpit at gamitin ang kanyang pagkauhaw sa dugo para sa kabutihan. Si Sentinel Prime ay nagmula sa panahong ang Cybertron ang pinakamahalagang planeta at puno ng potensyal ang lahi ng mga Transformer. Bilang tanging kilalang Prime, ipinakita niya ang tunay na pamumuno. Matalino, mahabagin, at karapat-dapat na mandirigma. Iginagalang siya ng Autobots at Decepticons. Ilan lang ang magtatangkang humarap sa kanyang kalasag at Primax na espada. Ngunit nang si Sentinel ay pinaniniwala ang nawala na magpakailanman sa kainang Ark. Si Optimus Prime, ang kanyang piniling tagapagmana, ang naiwan upang punan ng kanyang iniwang puwang. Ang pagkawala ni Sentinel ang nagpatapos sa gintong panahon ng Cybertron at lalo pang nalugmok sa digmaan ng planeta. Ang iba ay mapait na naalala ang panahon ng pamumuno ni Sentinel noong may kontrol pa sa kapalaran ng mga Transformer, sa halip na naggalat sa mga bituin at namumuhay bilang mga ipinatapon. Higit sa lahat, si Sentinel Prime ay isang matatag na makabayan. Buong pusong mahal niya ang kanyang planeta at gagawin ng lahat para ito'y maprotektahan kahit umabot sa sukdulan. Kahit ang mga Decepticon ay natatakot sa taong ito dahil kapag si Lockdown ay inupahan para hanapin ang isang target, wala nang makakapigil sa kanya na tapusin ang kanyang misyon maliban na lang kung tuluyang mapipinsala siya. Sumusunod lang siya sa kanyang mga lumika. Itinuturing ni Lockdown ang sarili na mas mataas sa digmaan ng Autobot at Decepticon at nakikita ang magkabilang panig bilang mga batang kailangang disiplinahin niya. Hindi niya masyadong pinapahalagahan ang ibang sibilisadong nilalang sa kalawakan, pero handa siyang makipagtrabaho kung may benepisyo sa kanya. Si Lockdown ay isang bounty hunter sa puso, laging tinatapos ang kontrata at mga misyon na iniaatas sa kanya basta't siya ay nababayaran.
Hindi talaga niya iniintindi kung ano ang dapat gawin para matupad ang kontrata, handang wasakin pati mga planeta kung kailangan. Ang pinakamalaking subterranean na nilalang na likas sa Cybertron, ang mga driller ay hindi dapat baliwalain. Napakalalaking nilalang na may maraming galamay na kayang maghukay sa lupa o sa mga gusali, kaya nilang magdulot ng matinding pagkasira at malawakang pagpatay. Sila ay bahagyang may malay at kayang sumunod lamang sa mga simpleng utos, ngunit nakakabuo rin sila ng matinding katapatan sa kanilang mga amo. Dahil sa mga katangiang ito, naging paborito sila ni Shockwave na ginawang alaga at personal na sasakyan. Ang pag-aari ni Shockwave ay pinalaki talaga para sa digmaan, kaya naman mas malaki ito kumpara sa ibang mga driller. Kung ang mga unang Transformers ay mga alagad ni Primus, si The Fallen naman ang kanyang Judas. Noong una, si Megatronus ay isa sa mga makapangyarihang magkakapatid na nag-alay ng sarili para sa mundo nila. Ngunit si The Fallen ay tinalikuran ng kanyang mga kapatid na Prime upang sundin ang sarili niyang layunin, dahilan upang makuha niya ang bansag na unang Decepticon. Ang kanyang nakakatakot na anyo ay isang metal na hawla para sa mga naglalagablab na puwersa ng kaguluhan, na nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang buhay na pugon at nag-aalis ng natitirang awa at moralidad sa kanya. Ang natitira na lang ngayon ay put at dalisay na galit. Napakalakas ng The Fallen. Kontrolado niya ang mahikang sining at kapag nasa sukdulan ng lakas niya, kaya niyang sirain ang paglika ayon sa gusto niya. Bihira siyang matalo. Sa pinakamaganda, nakakulong lang siya. Matiyagang naghihintay ng pagkakataong muling gamitin ang kanyang madilim na kapangyarihan. Si Quintessa ay isang misteryosong makapangyarihang mangkukulam mula sa kalawakan. Ang nagpapakilalang Prime of Life. Inangkin niyang siya ang lumika ng lahing Cybertronian at itinuturing niya ang Cybertron ay kanya at siya ang dapat mag-utos dito. Pero sa kabilang banda, tinutukoy din siya bilang ang dakilang manghuhula. Kaya kung gaano karami sa mga sinasabi niya ang totoo, ay maaring pagtalunan pa. Ang tila totoo tungkol kay Quintessa ay isa siyang walang awang, genocidal na psychopath na may matinding delusyon ng kadakilaan. Nasa totoo lang, mas nagugustuhan siya ng tiranikong Megatron kaysa ng marangal na Optimus Prime. Si Unicron ang walang hanggang kaaway ng kanyang kakambal na si Primus. Kilala rin bilang Panginoon ng Kaguluhan, tagapagdala ng kaguluhan at tagalapan ng mga planeta. Siya ay nakalaan sa paglamon ng universo. Ang kanyang napakalaking anyo ay pinapagana ng paglamon ng mga planeta, buwan, bituin, at maging ng mismong hibla ng pag-iral. Hindi titigil si Unicron hanggat hindi niya natutupad ang pangarap niyang wakasan ng nakakainis na sangnilikha sa paligid niya. At upang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging buhay na sentro ng umiikot at walang hanggang agos ng kawalan sa katapusan ng lahat ng bagay. Ano sa tingin nyo? Magkomento lang sa ibaba. Sigurado akong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanood kayo hanggang dulo ng video, nakakabilib yan. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto nyo mag-subscribe, sige, mag-subscribe na kayo. Makakapanood kayo ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo doon. Kita-kits tayo sa susunod.